Okay, welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. So, tuloy natin ha. So, kanina, maliwanag na tayo dito. Ito yung tinatawag natin na 24-pin main power. So, kinakabit ito sa motherboard. Tapos, yung ating 12 volts auxiliary power, kinakabit po yan para mag-extend ng power dun sa ating chassis fan or mga exhaust fan. So, importante po ito nakakabit sa motherboard yun. Yan pong dalawang yan. So, malinaw po tayo dyan. Tapos, etong ating SATA power connector. Dito po kinakabit yung ating yung conventional na hard drive, pwede ring SSD drive form factor, optical drive, ginagamitan din po nito. So, marami po yan. So, depende yan sa dami ikakabit yung devices, pero hindi po ito lahat pwede nyong gamitin. So, meron siyang certain limit o capacity na pwedeng tanggapin yung power supply. So, which is 650. Kung marami kayong gadgets, po pwede nyong ma-utilize itong 650 watts na to. Tapos, ito yung graphics auxiliary power. Yung kasing mga gaming graphics card, mataas mo mag-consume ng power yon. So, meron siyang 12 volts auxiliary power. Ito po siya. Kinakabit po ito. So, minsan meron dalawang graphics card. Yan, kaya meron siyang dalawang ganito. 12 volts auxiliary para sa graphics card. Yan. Yung mga RTX series, yung mga 3070, 3080, alam ko yung 3090 meron din ganun. So, ito yung Molex para sa mga all conventional hard drive, mga parallel ATA hard drives, yung mga malalapad yung kable. Ito yung ginagamit na power. Sa mga lumang DVD drive, ito rin po. Ang tawag po dito ay Molex. So, ang orientation ng power supply, so, pagkakabit po natin, ito pong ilalim, ito yung kanyang cooling fan, naka-directly proportion o nakaturo yan sa ating chassis dito. So, ito pong may fan, ito po siya sa ilalim. Ito po siya, dito siya ikakabit. Naka-proportion po dito. Kung saan meron siyang mga ventilation holes po dito. Kung saan yung fan, makakahigo po siya ng cold air o malamig na hangin. So, ipasok na po natin ito. Make sure yung mga wires dito, hindi po siya dapat tatama. Yan. So, check po natin kung mayroon siyang obstruction. Usually, kahit naman may cord dyan, sakto lang naman po yan. Hindi naman po yan hassle pag inilagay. Kasi sa lahat ng PC components, si power supply po yung pinakahuli nyo pong i-install. Sa ganon, hindi po kayo mahirapan mag-cable management. Kaya yun po yung reason kaya kung bakit kailangan natin siyang ihuli. So, malinaw po tayo dyan. Siya po yung pinakahuling device or component na i-connect natin sa ating computer. Tapos, kailangan po natin ng screw. 4 na screws para po dito. I-mount na po natin yung power supply. Ito po. So, wala naman po itong kahirap-hirap. Yan. Huwag masyadong mahigpit kasi hindi naman po siya kailangan sobrang higpit. Tama lang po yung higpit niya. Unless pag hinigpitan nyo po ng sobrang higpit yan, malo-lost thread po yung ating screw.
doon sa ating mounting holes o yung butas. Hindi na po kakapit yan pag sinobrahan nyo ng higpit. Okay? So, meron tayong nakalimutan ikabit yung speaker. Sensya na kanina, medyo maingay. Ito po yung speaker o yung buzzer. Ang function po nito, para magbigay po ng alert sound sa ating computer kung meron siyang hardware issue o failure. Example ng hardware failure, nabubulol ako, sorry mga kadads. Kapag nagbibip to ng mahaba o maikli, may ibig sabihin po yun. At pag walang beep sound, ang problem po nun ay memory. Pag walang beep sound. Meron namang error kapag nagbibip sound siya ng mahaba, memory din ang problem. So, depende yun sa issue ng ating hardware. Kapag katagalan, lumalabas na po yung mga sira. Usually, pag mga ganun po, mga more than 2 years yan, lumalabas na po yung problem. Tapos, lalo na kung overuse yung computer, hindi siya na-maintain, may mga parts na po talaga nasisira tulad ng memory, ng graphics card, ng hard drive. So, kailangan nyo ito ikabit para mag-sense sa inyo kung ano yung hardware na may problem. So, kinakabit po ito dito sa itaas po ng ating FPI o front panel indicators. Meron din siyang polarity, positive yung yung kaliwa, Ito yung positive, yung pula, yung negative, yung itim. Pero usually kahit baliktarin nyo yan, wala namang kaso, gagana pa rin yan. Yan, para properly lang pagkakakabit. So, ganyan po yan, buzzer. Huwag nyo pong kakalimutan yung buzzer o yung speaker natin. Magbibigay po yan ng audio signal interpretation kung ano yung may problem sa ating hardware o sa ating computer mismo. Okay, so ganito po yan ha. Ito po yung 12 volts auxiliary power connector. Kakapit po natin to. So, kailangan magkadikit po yan. Tinatanggal lang po yan, kinakalas. Gaya po nito. I-slide nyo lang po siya. Para lang po siyang Lego. Ngayon, kung ibabalik nyo, i-slide in nyo lang po din sa bawat isa. Yan. Tapos, papasok nyo po dito. Kailangan, yung 8 pins na yan, papasukan nyo. Pag 4 lang inilagay nyo, hindi mag-work yung computer nyo. Possible blackout. Ito din, pagkabit nito, yung main power, pag hatakin nyo yan, hatakin nyo lang yung clip dito sa gilid. Ganyan, hatakin nyo. Meron niyang lock dito, makakalas na po yan. Yung lock na po yan, ito yung pumipigil para hindi po siya makalas. So, ganun din po, magkatapat po dito sa ating latch. Meron po yung tinatawag na latch o pinakakanto. Hindi po yan pwede magkabaliktad, hindi po yan papasok. Kasi meron siyang kanya-kanyang pin designation at saka hugis o shapes. Pasok po natin. Okay? So, meron na siyang connection. Ang wala pa tayong connection sa likod, yung hard drive. Yung spindle drive natin. Sa spindle drive, importante, mahalaga. Hindi, ganito po yun. Hatakin nyo muna po yung hard drive tray. Ang ganda ng casing na napili ko po, no? Bago po natin yan bilhin, hanapin nyo muna mga kadads po yung review dun sa chassis kung maganda ba siyang gamitin, user-friendly, matibay, budget-friendly din po. Yun po yung mga category pag kayo ay pipili ng magandang chassis. Yan. Ikabit natin yung power connector dito. Hanapin natin yung SATA power cable. Nandito lang po yun.
Ikabit nyo na po yung pinakadulo. O kahit saan dito kung saan kayo masaya. Basta hindi po siya magkakaroon ng wiring issue. Ito po yon. Para siyang letter L yung kanyang shape. Ipa-follow nyo lang po yung orientation ng inyong connector. Hindi pwedeng baliktad ito. Hindi po siya papasok. So kahit mag-DIY kayo sa bahay, mag-assemble kayo, basta sundin nyo lang po yung tutorial na to, yung properly installation ng ating brand new AMD Ryzen 7 desktop, gaming desktop PC. Wala po kayong magiging problema. Yan. So naipasok na po natin, na-connect na po natin, may power na po at meron na pong data. Pasok natin, parang server, nagki-click po siya kapag nakakonect. Okay na po. Mga kadads, salamat po sa mga nag-comment. Kay Sir Mike Respicio, shoutout sa iyo. Shoutout nga pala kay Marvin Camacho. Yan, dati po niya akong mentor. Yan. Tapos, ang gawin niyo po dito sa mga cable na yan na hindi naman gagamitin o magagamit, i-cable tie po natin. So, mamaya na lang po, pakita ko sa inyo yung paano mag-cable tie. Mga kadads, so, kinablihan na po natin, naglagay na po tayo ng zip ties dito. So, sa ganitong sistema o new cable system o cable management system, nagiging mas malinis yung loob ng computer. Hindi po nakikita yung mga wire sa loob kasi nakatago po yan dito sa ilalim. Naka-shroud po yan. Ibig sabihin ng shroud, meron po siyang metal plate cover kung saan lahat po ng cable nakatago po dito sa interior cover na po nito. So, ang cover na po ito nandito po sa ilalim yung power supply. Tapos yung mga excess cable, diyan po nakalatag. Ang disadvantage ng ganitong cable management system, in case na mag-troubleshoot kayo ng inyong desktop computer at kailangan nyong kalasin yung mga power na yan, yung main power, saka yung auxiliary, kakailanganin nyo din po tanggalin yung cable management. So, medyo magastos. Pero sa kagandahan, malinis siyang tingnan. Yan. So, nasa sa inyo kung gusto niyo gamitin yung bagong cable management system o yung traditional na cable management system. Yung naka-expose yung mga cable sa loob. Para sa akin, okay naman din yung traditional as long na may maintain natin yung computer. Isa pang bottom line, bottleneck nito, yung ganito, medyo mahirap mag-trace out ng kable kung nakalagay sa shroud at medyo matagal na unit na hindi na maintain. So, ibig sabihin, pag naalikabukan na yan, medyo mahirap maglinis kasi nga, baka pag nahatak mo yung isa, masama yung iba. So, may possibility o may potential na matakot yung gagalaw ng computer, baka may magalaw siya. So, nasa sa kanila na po yun. Pero basta gagawin po natin, basta yung pinaka-advice ko sa inyo, tulad nito, naka-provision yung auxiliary power para sa graphics card. Ito po yon. Naka-provision, ibig sabihin, pag maglalagay po tayo ng graphics card, ito yung wire na dapat naka-expose o available ng hatakin. In case maglagay tayo ng graphics card dito, depende sa minamahal nating customer kung lalagyan pa natin to ng graphics card o siya na bahala mag-provide ng graphics card. Okay? So, ito yung kailangan nating i-ready. Kung ang graphics card naman niya hindi naman ganun ka high-end, yung mga GT 1030, pwedeng hindi na po ito ikabit kasi wala naman pong ganung connector ito. Doon yata sa episode, hindi ko maalala kung 31 po yun o 32. Tapos, ito na po yan.
Yan na po natin. Itago na po natin sa shrouds para hindi na po siya expose. Tapos, i-cover na po natin siya ng side cover. Ito po yung side cover po niya. So, make sure bago nyo coveran, dapat wala pong wire na tatama o magbabump out dito sa ating chassis. O walang magiging sagabal. Pag meron kayong nakitang sagabal, pwede nyo ulitin yung cable management. Mas maganda yon para mas malinis siyang tingnan. So, sa mga nagtatanong sa akin, maganda yung case na ganito, yung Cooler Master H330. Highly recommended ko po sa inyo kung kayo magbubuo ng bagong computer kasi mas malaki siya, mas malaki yung kanyang air circulation o pati yung kanyang ventilation sa loob, maganda. Ang kulang ko lang dito, wala na po kasi yung budget nung binili to, kulang tayo ng chassis fan. So, sasabihin ko po sa minamahal na customer ko na magdagdag ng 12 cm chassis fan, yung ganito po kalaki. Yan po. So, naikabit ko na po yung side panel nito. Yan, okay na po. Wala po tayong monitor kasi yung si minamahal na customer, meron siyang sariling monitor. Although hindi gaming yon, pero pwede na. Maganda na yung monitor niya. Okay? So, do sa mga gusto mag-comment, comment na lang po kayo. Bali, ganyan po yung magiging itsura ng inyong computer. So, malinis po yung loob niya. Wala pong cabling naka-expose. Maliban lang po dito, isa lang po. Pero, I hope na okay naman yan. So, wala naman po magiging problema in the future. Okay naman po. So, yan po. So, kung meron po kayong tanong, comment na lang po kayo sa baba. At paandalin na po natin mamaya itong desktop PC. Pause muna tayo po. Okay. So, kung nagtatanong kayo paano to lalagyan ng fan, madali lang. Okay. Kita nyo yung harap, hanapin nyo itong ilalim, sundutin nyo ng kamay nyo. Pag may nakapa kayong butas, hatakin nyo. Huwag kayo matakot. Makakalas yan. Ganyan lang po kadali yun. Pag ibabalik nyo, balik nyo lang yan. Pag nag-click po yan, nakakabit na po siya. Pero wag nyo hahawakan yung PC nyo dito nyo hahawakan, bibit-bitin nyo, kung ita-travel nyo, wag na wag. Kailangan saluhin nyo ng buong kamay nyo yung ilalim. Kasi pag ito hinawakan nyo, kumalas ito, durog ang inyong investment. Okay? Maliwanag po tayo dyan ha. So, kung magkakabit kayo ng fan, dito po yan sa gilid na to. Yan. Yan yung mga mounting holes. Merong pang 12 cm, merong pang 14 cm. Ito yung 14 cm, ito yung 12 cm. Okay, maliwanag po tayo dyan. May mas malaking fan sa 12 cm, kagaya po nito. Ito ay 12 cm. Yung mas malaking fan, 14 cm. So, kaya siyang maglagay ng tatlong 12 cm o kaya tatlong 14 cm. I'm sorry. Mas maraming fan, mas okay siya. Pero kung nagtitipid kayo, pwedeng kahit mga dalawang fan, pwede na dito kayo maglagay ng isang fan, dalawa, okay na po yun. Or yung pangatlo kung meron kayo. Pwede naman isa rito, isa rito. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto niyo may budget kayo, tadtarin nyo po ng fan yan, pati po sa ibabaw, meron din po yung fan. Yan po yung kagandahan niya. Pwede kayo maglagay ng fan, dalawa sa taas, isa sa likod, meron na siya, tatlo sa harap. So by the way, wala po nag-sponsor dito. Binili po ito ng minamahal nating customer. Ang kasama lang pong fan ng chassis na to ay itong 12 cm fan na to. Isa lang po siya.
wala na pong ibang kasama. Okay? So malinaw po tayo dyan. Comment na lang po kayo sa baba. So sulit na itong nabili ko. Sa mga nagtatanong ng specs, pakisubaybayan na lang po yung episode 35. Nandun po yung specs ng ating inassemble na gaming rig o gaming desktop PC. So maliwanag po tayo dyan. Comment na lang po kayo kung meron po kayong gustong itanong. Okay? So, sunod na lang po uli. Testingin na lang po natin to. Pakita ko na lang po siguro sa mga susunod na episode yung installation nito, kung paano siya mag-perform, kung gaano siya kabilis. Pause muna tayo. Okay guys, balik tayo So, okay na-assemble na natin. Kumpleto na po siya lahat. Ganyan po itsura niya. Meron pong LED yung kanyang fan. Ito po yung stock fan ng AMD Ryzen 7 3700X. Ang disadvantage lang ni AMD 3700X is wala po siyang embedded graphics card. So, kailangan nyo mag-required o mag-add ng add-on GPU card o graphics card. Pero sa ganitong setup, okay na po yan. Makakapag test na po tayo ng boot up ng PC. So, ang problema lang natin, kahit meron po siyang integrated o embedded HDMI port saka DVI port sa dulo, sa pinakalikod ng ating system unit, wala pong silbi yun. Hindi po siya gagana. Unless kabitan po natin siya ng graphics card. So, pero all the way, okay naman po siya. Nag-work po. Wala pong lumabas na genie o usok. So, wala po tayong maging issue dito. Nakakabit na po lahat ng mga internal components niya, internal parts. Ang kulang na lang po talaga yung in-order na graphics card. Since sa ngayong panahon na to, medyo constrained po yung stock ng graphics card. Minsan, hindi po tayo makakabili ng graphics card, ng individual graphics card. Kailangan buong computer ang bibilin po natin. So, napakahirap ngayong panahon ngayon, lalo na kung pandemic, pati graphics card, medyo ni-restrict po nila ng supply. Wala po tayong idea kung bakit po ganun ang nangyayari. Pahirapan po. Kasi kahapon, nung binili po namin ito, talagang pahirapan yung parts kung saan makakahanap. Buti, nalibot po namin yung SM Annex dyan sa SM North. Yung ibang parts, tinawag ko sa ibang mga store. So, talagang pahirapan po para ma-assemble lang po itong ganitong klaseng setup. So, shoutout kay Vilman, shoutout kay PC Express, kay PC Dynamics. So, sila po, kay Complink, kay Octagon, shoutout po sa inyo. Yan. So, maraming naitulong sa amin yan. So, yung parts po nito talagang pinagsama-sama ko na lang po kung saan makakahanap. Kaya, pag ganun, medyo malaki yung pamasahe. Siyempre, kailangan mo i-taxi, kailangan ingatan mo yung components pag bibili ka. So, i-update ko na lang po kayo dito sa susunod na mga episode. Siguro episode 38. After ko ma-installan to ng operating system at saka ng ibang application software. So, pansamantala muna po tayo magpapaalam sa ating episode 37 ba ito? Okay, episode 37. So, shoutout na lang po dun sa mga boss ko, mga ka-office mate ko. Shoutout po dun sa mga nag-comment, mga nag-like, nag-support nito. Ingat na lang po kayo palagi. At update ko na lang po kayo sa mga susunod na mga videos ng ating Nate Vlog TV. So, maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless.